Sa nakaraan nga nating kwento, tuluyan na ngang nanunbalik sa human form si Legion nito dahil sa di nito inasahan. Na magagawang madrain ang lahat ng lakas nito sa huling teknik nito na pinalabas nga nito ang dating nakalaban ng ating bida ang Ancient Evil God. At dito rin pala manganganib ang buhay nito, sa pagkamatay ni Legion nakuha naman ng ating bida ang lahat ng kapangyarihan din nito, at di lang yun nag-level up pa ito to level 150, at dito rin nagpakilala kung sino ang nagpakasundo sa kanila para mas mabilisan nilang malaman ang information tungkol kay Legion, walang iba kundi si Ao Chen yan, at ang daming ang nalalaman ito tungkol sa ating bida kaya naman, straightforward ito nang masabi nito ang gusto mangyari ni Ao Chen na maging bumalik ang dating kalagayan ng mundo na walang halimaw at walang mga hunters. Kaya kinagulat ito ng ating bida at pati ang huling sinabi ni Ao Chen na magagawa ng ating bida itong maayos dahil daw sa special challenge permission. Wala naman ang nagawa ang ating bida kundi gamitin ang challenge special quest, dahil naman sa pagtulong ni Ao Chen. Pinakita naman ang sa eksenang ito sa isang lugar na puro ibang-ibang hugis at puro puting kulay lang ang ating makikita rito. At may isang boses naman na narinig ng ating bida at sinasabi nito na ito daw ba ang makakapagligtas sa kanila. May pinakita namang isang nilalang na mukhang ito na nga ang ating bida pagkatapos nitong pumunta sa special mission nito. Kaya pala medyo nakasimangot ang ating bida dahil sa mga nakita nito na parang kagaya niya at pinag-uusapan nila ito, dahil nasasabi nga ng mga ito. Kung sino naman kaya daw itong bagong na-reborn sa harapan nila. Biglang nag-notify sa ating bida na kailangan nitong protektahan ang Universe Heart. Pinakita rin naman ng dalawang individual na naglalakad papunta sa kanila. Bigla naman isang nilalang na naglakas ng loob na komprontahin ang ating bida na ito daw ba ang savior nila na magproprotekta sa Universe Heart. May isa namang isang nilalang na nagsalita na sinabi nito na Charles, huwag kang magsalita ng ganyan, di pa niya alam ang mga nangyayari. Si Charles pala itong unang nagsalita about sa pag-protect ng Universe Heart. Sumagot naman si Charles dito na wala na daw silang oras pa at palapit na daw ang kaguluhan at ayaw daw nito na maguno ang mundo nila. Bigla naman sumingit na ang ating bida sa dalawang nag-uusap na tinanong na nga ng ating bida na ano nga daw. Ang Universe Heart, dagdag pa ng ating bida na i-analyze muna daw nila ang mga mangyayari. Nagsalita ulit ang isang individual sa ating bida at pinapaliwanag ang mga nangyayari sa kanila ngayon na meron daw system sa kanila na for more than 100 of millions of years na pinuprotektahan at gusto kunin dahil daw sa infinite power na pinupossess nito. At sabi pa nito kailangan daw nilang magtulungan para maprotektahan nila ang mundo nila. Bigla naman magsinubukan ang ating bida na magpalabas ito ng inner fee at nasasabi ng ating bida sa kanyang sarili na itong newly born daw na nakatawan niya ngayon sobrang kakaiba daw at ang lakas daw nito. Nagkagulatan na silang lahat sa sobrang liwanag na sumisilaw sa kanila. Nagseryoso na sila at parating na daw ay kanila. Unti-unti na ngang nagkakaroon ng crack ang sa ibabaw nila. Meron din ng isang maitim na likido na palm attack after ng crack. Bigla namang naging mga halimaw ang mga itim na likido na palm attack at nakapasok sa kanilang lugar. Makikita naman na ang bilis ng mga halimaw na papunta sa kinalalagyan ng ating bida. Nagready naman na ang ibang kasamahan ng ating bida para protektahan nila ang lugar nila. Walang nagawa naman ang kasamahan ng ating bida, madali lang itong nahiwa ang halimaw. At naramdaman ng ating bida na ang lakas daw ng mga halimaw na sumugod sa kanila puro daw malalakas at kapantay ng mga awakened hunter. Bigla naman nagsalita si Charles na ang ating bida raw na son of prophecy daw ang ating bida. At din naman nagsasalita ang ating bida, sa mga naririnig nito kaya pala nasasabi ng ating bida sa kanyang sarili kaya pala iba daw ang lakas ng taglay ng katawan niya. Sabi naman ng ating bida na saan daw ang Universe Heart, total daw may infinite power ito, bakit daw hindi nila gamitin yun para protektahan din sila. Nagsalita naman ang isang nilalang, na di daw nila makakaya yun dahil daw hindi kakayanin ng katawan nila. At ang ating bida lang daw ang makakagawang gamitin yun at di daw nila alam ano daw epekto daw sa kanila pag ginamit nila. Bigla naman hinayla ang ating bida at dahil iyan na daw nilang puntahan yung Universe Heart para daw gamitin ng ating bida ay yun. Nagpunta na nga sila sa lugar saan ang Universe Heart at nararamdaman nga ng ating bida na sobrang lakas nga nito. Ginulat naman sila ng isang malakas na hiyaw galing sa labas at nakikita nilang dumating na ang mga halimaw at nasabi ng ni Charles.
Na ang final defense daw na buwag na ito kaya nandito na sila. Nasabi naman ng ating bida dahil daw sa sinabi nila na siya ang gagamit nito kaya gagamitin na daw niya ito at nakangiti nga ang ating bida habang hahawakan niya ito Universe Heart. Di pa nga nahahawakan ito ng ating bida biglang may lamto nang nakabilis sa kanya itaas kaya natigilan ang ating bida. Biglang ang mabilis na umatake ito sa ating bida pero mabilis din naman na protektahan ng ating bida ang atake nito. Sabi naman ng ating bida kay Charles na wag na daw itong tumunga dahil kailangan nitong siya na daw ang gumamit nitong Universe Heart at di pa nito tapos ang ginagawa niya, okay lang na daw na siya ang gumamit nito, kaso pansinin nga natin. Na kinakabahan si Charles at kabado ito anong mangyayari sa kanya pag siya ang gumamit. Bahala na raw gagamitin na daw niya kaya naman dali-dali nito hinawakan ng Universe Heart nagkaroon naman ng reaction ito ng gamitin niya at lumiwanag na nga ito. Makikita naman natin na after nitong mahawakan ang Universe Heart nakita ito ng mga halimaw at sabay-sabay silang sumugod ito. Sobrang ang sumigaw ng malakas is Charles at Nagel iwanang ang mga mata nito at nanginig ang buong katawan nito dahil sa Universe Heart na mukhang din ito kakayanin ng katawan niya. Mukha naman nagbago ang katawan ni Charles dahil pinakita muna ang mga paa nito na parang nadagdagan ang physical body nito. Sinabi na nga ni Charles na ligtas na raw sila ang habang nasa kanya raw ang kapangyarihan na tinatagla niya wala na raw makakatalo sa kanya. Pinakita na nga ang katauhan ni Charles ngayon na makikita natin na malaki talaga ang pinag-iba ng physical na katawan nito di lang yun halatang umaapaw sa kanya ang sobra-sobrang kapangyarihan. Pinamalas naman ni Charles ang sobrang lakas nito ang mga halimaw na gustong sumugod sa kanya gusto ng tumakas kaso wala silang magawa dahil habang nagpipigla silang umalis unti-unti naman silang hinihigop ni Charles. Gulat nga rin si Charles sa nagagawa nitong kakayahan dahil mas lumakas daw ito lalo nang nahigop niya ang mga halimaw. Mukhang kinakabahan ang ating bida muli sa mga naoobserbahan nito mukha raw may hindi magandang mangyayari kapag nalamon daw si Charles sa kapangyarihan ng Universe Heart, at dagdag pa ng ating bida gaya din daw nung naging goblin siya nahihigop niya sino man gustuhin niya at nadaragdagan. Daw ang lakas nito. Nagkagulatan naman sila lalo na ang ating bida nang nagsalita si Charles at sinabi nito bigla daw siyang nag-level up ano raw ang ibig sabihin nun. At nasabi naman ng ating bida muna sa kaniyang isip, kailangan daw nitong mapaliwanag sa kaniya ang lahat at dapat di raw ito mahulog sa kapangyarihan ng Universe Heart, nasabi na nga ng ating bida na, mukha raw dito sa mundo nila. Wala daw level up mechanism na nangyayari, normal lang daw yun at madaragdagan daw ang lakas nito pag nag-level up. After nilang makapag-usap saglit ng ating bida at ni Charles nagbukas nga ito ng isang gate dahil alam na daw nito saan ang ugat ng mga halimaw na sumalakay sa kanila. May mga orcs naman, na bumangad kay Charles about sa pagpasok nito sa ginawa niyang gate. Pagkatapos nga ni Charles magsalita biglang nag-generate ito ng destructive energy. Tinuloy na nga ni Charles na burahin sa existing ang mga orcs sa ginawa ni Charles. Pagkatapos nga ng mga ginagawa ni Charles kinumpronta naman ni Mo ang ating bida para sabihin nga ang mga pinaggagawa ni Charles, na di na nga ito mapigilan sa gusto niyang mangyari at nag-upon ito ng iba't ibang gate. At nasabi nga ng ating bida na napredict na nga nito ang mga mangyayari at mas lumalala pa raw ito sa inaaloka ng ating bida. Pinakita naman si Krolls na patuloy ngang sa pag-absorb sa mga walang buhay na orc at sinisigaw na mas magiging malakas pa raw ito. Di na nga ito mapigilan na habang katatapos nitong ma-absorbs ang mga orcs nagbukas naman ito ng mga gate. Sa pagbukas nga nito ng gate ito nga ang mga nilalang na nasa ilalim ng katubigan at makikita natin na kinagulat nila ang paglitaw ng gate. Kasabay ng paglitaw ng gate ni nila namalayan na nagkalasog-lasog na ang mga katawan nila at pinagpapatay ni Charles. Nakikita na nga ito ng ating bida pati si Muo at nasabi na nga ni Muo ba kailangan na daw nilang itigil ang ginagawa ni Charles pati ang mga inosente ay nadadamay daw, kailangan daw nilang pagplanuhan kasama ang ating bida. Paano daw nila makukuha ulit kay Charles ang Universe Heart, nakikinig na ng mabuti ang ating bida habang sesalita si Muo. Habang na-absorb ni Charles ang mga pinatay nito na nilalang sa tubig makikita din natin nagkakaroon na ito ng reaction sa katawan ni Charles at si Muo nga ay mabilis nang para sugod kay Charles at pinapatigil na nga ni Muo si Charles tumigil na nga raw ito. Tuwang-tuwa naman si Charles na sinasabi na wala na raw na mambabuli sa kanila at makikita naman natin na sobrang lake na ang pinagbago ni Charles physically at power nito.
Habang pasugod nga si Muo nag-ready ito ng spell at sinasabi nito na pasensya daw kay Charles pero kailangan daw nito gawin ito ng sapilitan dahil nga marami nang nadadamay na inosente ang mga race daw na iba kailangan daw na mabuhay at nawawalan na raw ang pagiging balanse ng mundo sa ginawa ni Charles. Ganun na nga ang nangyari pinakawalan na ni Muo ang spell na hinanda nito at diretso ito kay Charles. Sumakto ngang sa Universe Heart ang atake ni Muo at balik na daw nito ang Universe Heart. Habang nagtatagumpay na si Muo na agtanggal sa katawan ni Charles ang Universe Heart nagsisiga. Nangasasakit si Charles sa ginagawa ni Muo. Sabi na nga ni Muo ito na daw ang tamang oras at kunin na daw niya ito ng mabilisan. Pinakita na nga ang ating bida na ito pala ang kinakausap ni Muo na papunta na sa Universe Heart. Bigla naman nagalit na si Charles at nalalag na talaga sa sobrang kapangyarihan na kala daw ba ng ating bida at si Muo. Makukuha daw nila ang Universe Heart kay Charles. May ginawa naman si Charles na sobrang kinagulat ng ating bida, ito ang inatake ni Charles ang Universe Heart. Kaya naman nagkakaroon ng reaksyon ang Universe Heart unit na nga itong nababasag. At tuluyan na nga itong nahati sa tatlo. Kaya nga silang tatlo rin ang ating bida si Muo at si Charles ay kinagulat din nila ito at silang tatlo ay sinayban ng kopiraso ng Universe Heart. At nagpakita ang system sa ating bida na na-failed ito sa mission niya. Bigla na lang din napunta ang ating bida sa isang lugar ng kawalan, at siya lang ang nilalang doon. Pero ika ng ating bida na di pa daw tapos ang mission niya at di pa ito bumabalik sa kasalukuyan. Kaya nga nagpakita ulit ang system na protektahan niya ang kopiraso ng Universe Heart na unti-unting pumapasok sa katawan niya. At sabi nga ng ating bida na umalis na daw ito sa lugar na ito kaya nag-crit na ito ng gate. Kinagulat naman ng ating bida ang nakita nito after niyang magbukas ng gate. Nakita nito ang totoong si Zhao Ji nung di pa ito sumasanib sa kanya sa burial area. Kaya sabi ng ating bida na nakikita na daw nito at naiintindihan na niya. Kaya nga sinamon ng Universe Heart ang soul niya, at ito ang pinasanib sa ating bida nung namatay ito sa kagawan ng halimaw noon. Natutuwa naman ang ating bida hang unti-unti nang naglalaho na ito na daw ang magtutuloy ulit ng lahat. At talagang sumanib na dito ang kaluluwa niya at nagpapalabas na ito ng matinding kapangyarihan. Abangan nga natin sa susunod na kwento, tuluyan na ngang nang pakitisena nila si Zhang Hao at sinasabi pa nga nito kay Ochen na wala na dapat daw silang pag-usapan pa. At sinsabi nga ni Zhang Hao na ang lugar daw niya ang totoong dapat uwi ni Ochen. May isang balis naman na puwersa na gumuhit sa gilid ng kanyang pisench habang nagsisilita pa si Zhang Hao. At nasugatan ito, aabangan pa natin na ang may ganito ito na pala ang ating bida. At sinabi pa nito na din ito nakakalimutan ang lahat Charles at ito ay nasa likuran na niya. Kaya naman huwag kakalimutan mag-like o mag-comments para sa susunod pa nating mga uploads at palambing na rin ng subscribe at dapat naka-bell all, para ma-notify lag sa darating nating uploads. Muli maraming salamat sa suportang tunay.